Yung gigatingan lang sir. Sakay tayo doon sa apa. Isang araw mula ng pasukin ng pwersa ng rebeldeng Moro National Liberation Front o MNLF ni Normie Suarez sa Zamboanga City noong Lunes, September 9. Nagtungo ang aming team sa lugar. Ayon sa AFP, hawak ng MNLF ang may 300 bihag. Patuloy rin ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at MNLF. Dahil sa kaguluhan, pansamantalang isinara ang Zamboanga City Airport. Kaya sa Pagadian City kami lumapag mula Maynila. Right. Mula rito, kinailangan pa naming maglakbay ng 5 oras makapasok lang ng Zamboanga City. Ang Barangay Santa Catalina sa Zamboanga City ang unang naging sentro ng kaguluhan. Pagdating namin dito, kinailangan rin naming magsuot ng protective gear bago magpatuloy sa coverage. Ito yung pwesto ng mga nagko-cover dito sa Barangay Santa Catalina at nasa likuran kami ng tangke na ginagamit nila pang assault dito sa ng Lustre Street. Pero dito sa itaas na may mga tumatawid na bala. Yun ay galing sa mga sniper. Tumatama siya doon sa mga pader na nasa sa ilang kalsada lamang. Kaya ang concentration ngayon ng pagbanat nitong tangke na to ay doon sa direksyon papasok ng Lustre Street. Agad sumalubong sa aming grupo ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at miyembro ng rebeldeng grupo. Yung sa tangke nila may tama ng sniper, yung salamin mismo, yung bulletproof na salamin, no, parang halos tumagos yung bala. Mabuti na lamang at hindi tumagos sa loob ng tangke ang mga bala ng sniper. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ligtas ang mga sundalo. Habang nagpapatuloy ang enkwentro sa pagitan ng mga sundalo at MNLF, isang sundalong tinamaan ng shrapnel ng umano'y grenade launcher. Dito tayo ngayon sa may gilid ng Santa Barbara at ito yung lugar kung saan pinapayagan na makapwesto yung mga miyembro ng media at naririto lamang sa gilid ng pader na ito upang kahit papaano yung magsilbi naming depensa sa mga bala na manggagaling sa mga sniper ng MNLF. At sa ngayon nga ay manaka-naka yung putukan na nanggagaling sa loob ng Barangay Santa Barbara. Sa sumunod na araw, pagsunog naman ng ilang kabahayan at gusali ang tinarget ng MNLF. Pero hirap ang mga bombero na makapasok sa mga sinusunog na lugar. Sa puntong ito, patuloy ang paglikas ng mga sibilyang naipit sa bakbakan. Layo-layo pa ng kwan, sunog kanina. Dikente oh.
Sa Mayor Haldon Street, nagtakbuhan ng mga tao mula sa kanilang lugar matapos makapasok sa kanilang kinaroroonan ang isang grupo ng armado lalaki. Nang habulin ng mga sundalo mga nasabing lalaki na marilang ilan sa kanila, kaya binaril din sila ng mga otoridad at tinamaan ang isa sa mga sospek. Sumambulat ang dala niyang plastik ng bigas kung saan nakatago ang dala niyang baril. Nahuli din ang isa pang lalaki pero nakatakas ang 6 nilang kasamahan. Civilian na rin. Inutusan na po ako magdala. Tumulong lang ako. Matapos ipagamot, tuluyan ng inaresto at kinulong ang 2 sospek. Taas kamay lang! Taba! Taba! Tsaka lang! Taba! 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 Taba lang! May cellphone. Sa isa pang kali sa barangay Santa Catalina, 2 lalaki naman ang nakitang tumatakbo ng militar at ng mga pulis palabas ng kuta ng MNLF. Kagad tinanggal ang mga sundalo ang kanilang backpack sa pag-aakalang may bomba ang mga ito. Sibilyan ka ba? Sibilyan, sir. Pero agad ring nagpakilalang mga sibilyan ang 2. 5 araw ng biyag ng grupo ng MNLF ang 2 lalaki. Ayon sa kanila, sila nagsisilbing human shield o panangga ng mga miyembro ng MNLF. Kami yung panangga, human shield kami. Pag nagigipit sila, kami yung nagiging human shield. Kawawa rin yung mga bata doon, sir. Maraming 3-year-old. May pamilya ka doon pa? Sa loob? Wala akong pamilya doon, sir, kasi nakasipti yung pamilya ko, yung kasamaan ko iba doon. Kawawa yung mga bata. Natatamaan na doon. Kasagaran doon, mga estudyante lahat. Dinala sa ospital ang lalaking tinamaan ng bala at dinala naman sa ligtas na lugar ang kanyang kasamahan. Sa isa pang bahagi ng barangay Santa Catalina, nagpatuloy ang kaguluhan. Ilang metro lang kung saan nakapesto kaming mga miyembro ng media, isang mortar mula sa pwersa ng MNLF ang bumagsak at sumabog. Sa isa pang bahagi ng barangay Santa Catalina, nagpatuloy ang kaguluhan. Ilang metro lang kung saan nakapesto kaming mga miyembro ng media, isang mortar mula sa pwersa ng MNLF ang bumagsak at sumabog. Nang bahagyang humupa ang bakbakan, nalaman namin na 11 kataong tinamaan shrapnel mula sa mortar, kabilang na ang ilang miyembro ng Red Cross at mga sundalo. Sir, sino may panyo? Pakingin ng panyo. Lagay sa service. Hello, pwede service oh. Oh, dito! Okay, sir. Dito! Go. Sa kasalukuyan, nakakalat pa rin ang armadong miyembro ng MNLF sa 3 barangay sa Zamboanga City, kabilang na Santa Catalina, Santa Barbara at Rio Hondo. Noong nakarang Biyernes, September 13, inanunsyo ni Vice Presidente Jejo Marbinay na nakausap niya sina MNLF Chairman Nur Miswari at Defense Secretary Volter Gasmin at nagdesisyon na magkabilang panig na magkaroon ng ceasefire.
From the inspections of the President, Pero sa presko ni DILG Secretary Marojas at ng AFP, itinanggi nila ito. The Armed Forces of the Philippines abides by the chain of command, and we follow orders. And our orders right now is to press the fight. we are here to support the orders of the President and the as Commander-in-Chief. I think you heard from them what the existing orders are. Ang lumalabas lang dito na hindi talaga pareho ng sagwan yung mga ibang opisyal natin dito. Dapat talaga ma-strengthen yung capability ng gobyerno natin to handle crisis situation like this. At yung mga important players, ma-identify kung sino talaga ang players responsible to solve the crisis. Personal kong nakausap si Vice President Jejo Marbinay nang magpunta siya dito sa Zamboanga City. Itinanong ko sa kanya ang nauna niyang naging pahayag tungkol sa ceasefire sa pagitan ng AFP at MNLF. Ang sabi, ceasefire pero wala magpapaputok. Pag may nagpaputok, hindi gaganti ng putok. Yun ang hindi kasama sa ceasefire according sa kanila. Sabagay, hindi naman pwede yung binabaril ka, hindi ka naman babaril. Sa pagpupulong, nakausap raw ni Vice President Binay si Chairman Nur Miswari at inilatag ng MNLF Chairman ang kanyang kondisyon patungo sa isang peaceful settlement. Pero dahil mabigat ang kondisyon ni Miswari ay hindi ito kinagat ng Pangulo. Tumanggi si Binay na idetalye ang peaceful settlement na ito. Payag yun both parties for a peaceful settlement. Unfortunately, hindi magkasundo sa terms and conditions. Huwag na natin sabihin, basta't hindi acceptable sa two parties. Sa isang linggong pananatili ng aming grupo sa Zamboanga City, walang araw na tumigil ang putukan. At ang pinaka naapektuhan, ang mga sibilyan. Naging masalimuot ang mga nakalipas na araw para sa pamilya ni Aling Marma, 58 taong gulang. Bukod kasi sa mahigit 4 na araw na pagkakaipit sa kaguluhan, sinunog din ng MNLF ang kanilang tahanan sa Barangay Maniki noong Biyernes. Nag-aalis kami kanina mga alas 12, wala pa nasunog ang bahay. Sabi ko sa asawa ko kasi may sakit man kami, dalawa pati ng asawa ko. Tapos alis kami, doon na kami, malapit na kami sa pantalan, magbarilan na. Sabi ko sa anak ko yung isa, sa laod tayo magbugsay, ayaw tayo sa tabi-tabi. Kasi malapit man ang baril. Tapos punta na kami dito, doon na kami sa sa Boulevard. Nakaupo kami mga 1 oras, nakita namin na yun apoy. Pagkita namin ng apoy, tako kami doon sa palengke. Sinaghanap kami pagkain, gutom kami. Eh kagabi pa wala kami pagkain. Anong bilhin namin? Wala open tindahan, walang tao, kami-kami lang. Kasama ni Aling Marma ang kanyang 10 anak at 10 apo. Kasama ang iba pang nagsilikas, nagtirik na lang ng mga pansamantalang tahanan sina Aling Marma sa tabi ng dagat dito sa Governor Lynn Avenue. Iyak ako kanina, uwi tayo, wala tayo uwian. Paano na tayo pag umuulan? Sabi ko, kay may apo pa ko, maliit, tignan mo mga apo ko yan. No? Sabi ko, wala tayong magawa. Wala na ito plano kasi parang pang ulo ko ba? Hindi pa ako nakaisip mabuti. Sabi ko, saan ako punta? Wala ako kilala dito. Sa kabuuan, umaabot na sa 22 evacuation centers ang pansamantalang tinitirhan ng halos 70,000 kataong nagsilikas dahil sa bakbakan.
Dito sa isang evacuation center sa Zamboanga City Grandstand, isa sa kanila ang pamilya ni Joan Ali, residente ng Barangay Santa Catalina. Wala naman nagkakasakit pa. Meron, nagsinisipon sila. Dahil? Tapos yung kahapon nga inasma yung anak ng auntie ko. Paano pag gano'n? Sinusubo mo sa ospital? Hindi, dito lang may kwan siya. Pag may gamot, naagapan naman. Kawawa din yung mga iba po, sir. Kasi yung iba, okay lang po yung pag-organize nila, pero yung mga tao ba iba? Yung mga iba dyan, sumisingit. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, patuloy ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang lugar sa bansa. We have been receiving a lot of support from the national, from the local, and then even the non-governmental organizations. Araw-araw dumadagsa ang mga supplies namin. Ang pag-deliver lang sa mga families ang problema because of some problems. Ang pagluluto, kaya nadidelay kasi masyado silang marami. We're hoping na makakapagdagdag pa kami ng mga tao para i-meet silang lahat. Marami daw pong nagkakasakit, nagugutom. Yes, and they're being taken care of by the DOH, Department of Health, and the City Health Office. Yung konsepto ng Bangsamoro Republic ay hindi na bago yan. Original na intention ng MNLF ang isulong talaga yung Bangsamoro Republic. At sa tingin nila, nung nag-sign ng 1996 Final Peace Agreement, ang tingin ng grupo nila Nurmiswari ay hindi ganap na na-implementa or na isakatuparan yung lahat ng mga provisions ng Final Peace Agreement at sumasama ang loob ni Nurmiswari na kung bakit ang gobyerno natin ngayon ay pumapasok sa panibagong kasunduan samantalang ang kasunduan nila ay hindi pa ganap na ipapatupad. I have 1.3 million poses. They provoke us, then we may decide to go back to action. Babalikan, nagsimula ang muling pagbuo ng puwersa ni Nurmiswari noong July 21, 2013 kung saan inihayag niya sa pagtitipon ng kanyang taga-suporta ang pagtatatag ng Bangsamoro Republic. Sa pagtitipong ito ay idineklara niya ang independence o kasarinlan ng buong Mindanao, Palawan at ilang bahagi ng Sabah sa Malaysia. We have no land of our own anymore. I have 1.3 million poses. They provoke us, then we may decide to go back to action. Si Nurmiswari rin ang tatayong pangulo nito. This violation of the peace agreement. Yung konsepto ng Bangsamoro Republic ay hindi na bago yan. Original na intention ng MNLF ang isulong talaga yung Bangsamoro Republic. At sa tingin nila, nung nag-sign ng 1996 Final Peace Agreement, ang tingin ng grupo nila Nurmiswari ay hindi ganap na na-implementa or na isakatuparan yung lahat ng mga provisions ng Final Peace Agreement at sumasama ang loob ni Nurmiswari na kung bakit ang gobyerno natin ngayon ay pumapasok sa panibagong kasunduan samantalang ang kasunduan nila ay hindi pa ganap na ipapatupad. Sa kasalukuyan ay may 5 paksyon ang MNLF pero ang paksyon daw ni Miswari ay may tinatawag na Bangsamoro Armed Forces. Malinaw rin daw ang dahilan kung bakit Zamboanga ang pinasok ng puwersa ng MNLF Miswari faction. Mataas yung strategic value ng Zamboanga City dahil yan ang tinuturing na sentro ng Archipelagic Mindanao. Yung Archipelagic Mindanao, kinabubuan, yung tinatawag nating Samba Sulta, Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At yan ang sentro, yung Zamboanga City. At pag sa Zamboanga City mo ginawa ang anumang political or military activities, makakapag-attract ka ng media and international attention. Pero anuman daw ang kanilang ipinaglalaban, mali na idinaan ito sa dahas. Giyera ay unfortunately may mga ganyang nangyayari, no? In fact, may mga concept ng prisoners of war.
no? At certain point, ang civilians nagagamit na shield or di kaya parang decoy para mawala sa direksyon yung kaaway. Wala kaming natatanggap. I just talked to the chairman. Ang kanyang instruction is for us to await for the intervention ng mga third international personalities. There could be no peaceful movement kung binabaril yung mga tao. Maganda sana ang ginawa ni chairman, pero ang problema sinabutahe din ng ating Philippine government. There are 13 provinces at saka 9 cities. Ilibang probinsya lang pagkatapos inclusive. Paano yun? Halos 4 na dekada nang sinubukang magkaroon ng peace agreement sa pagitan ng MNLF at ng gobyerno ng Pilipinas. Noong 1976, sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, nabuo ang Tripoli Agreement kung saan idineklara ang 13 probinsya na bahagi ng Autonomous Government for Bangsamoro People. Sa pagpasok naman ng administrasyon ni Pangulong Cory Aquino, nabuo ang Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM noong 1989. Nasakop ang Lanao del Sur, Basilan, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Ang pinakahuling kasunduan sa pagitan ng MNLF at gobyerno ng Pilipinas ay ang Final Peace Agreement sa administrasyon ni Pangulong Fidel Ramos noong 1996. Sa ilalim ng kasunduan ay pinayagan ang mga kwalipikadong miyembro ng MNLF na pumasok sa military at police force. Ilang buwan matapos lagdaan ang 1996 Final Peace Agreement, naluklok bilang governor ng ARMM si Miswari. 6 na taon siyang nanungkulan dito. Hanggang sa pagpasok ng Administrasyong Estrada, Arroyo at Noynoy Aquino ay kinilala ang 1996 Final Peace Agreement. Pero sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino, pumasok ang gobyerno ng Pilipinas sa tinatawag na Bangsamoro Framework Agreement, sa pagitan naman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa ilalim nito ay bubuwagin ang ARMM at itatayo ang Bangsamoro. Sa wakas, naaabot na natin ang kapayapaang pundasyon ng ating mga mitiin para sa Bangsamoro, para sa Mindanao at para sa buong Pilipinas. Ito raw ang dahilan kung bakit muling nag-aklas ang MNLF. Tila na isang tabi na raw kasi ang naunang kasunduan sa MNLF. Sabi ni Nur Miswari, bakit ka pumapasok sa isang kasunduan na naman sa isang Bangsamoro element, hindi pa tayo tapos sa pag-i-implement ng 1996 Final Peace Agreement. Na-agitate si Nur Miswari nang in-announce ng OPAP na ihihinto na or ikukonclude na yung tripartite review. At sa interpretasyon ni Nur Miswari, parang hinihinto na ang pag-i-implement ng Final Peace Agreement. So doon nagkaroon ng misunderstanding. Iginiit rin ng Malacanang na hindi suportado ng ilang paksyon ng MNLF ang naging aksyon ni Miswari. Pero kailangan daw marisolba ito sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng isang negosasyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at MNLF. Ito ay para na rin sa kapakanan ng mga bihag at sibilyan. Posibleng maharap sa kasong sedisyon si Nur Miswari dahil na rin sa naging aksyon ng MNLF. Yung sinasabing kakasuhan siya, we have to note that Miswari has been a rebel since day one. Kaya nga nag-rebel yan, hindi niya na nare-recognize yung batas ng Pilipinas. So kahit anong libro ang itapon mo sa kanya, sasabihin niya, mayroon din akong libro na itatapon ko sa inyo, may peace agreement tayo na hindi niyo pinatupad. Sa Zamboanga City. Dumalo sa misa 2006 sa Santa Barbara. May sugat po siya sa kaliwang balikat. Sige lang kuya, tahalagaan ka namin dito. Mahigit 1 linggo nang nangyayari ang bakbakan sa Zamboanga City.
Sa mga nakalipas na araw, marami ng sibilyan ang naapektuhan at ilang buhay na rin ang nasayang. Nasa kamay na ng mga kinauukulan kung paano at kailan ito mawawakasan. Ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at itong nakatala sa aming Reporter's Notebook.